Halos 2 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa kanilang National Rally for Peace sa iba't ibang panig ng bansa. Pagsuporta ito sa pagtutol ni Pangulong Marcos sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. May report si Chino Gaston. Mula madaling araw hanggang sa lumiwanag, tuloy-tuloy ang dating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa National Rally of Peace sa Quirino Grandstand. Marami ang dumayo pa mula sa iba't ibang probinsya. Ang ilan kagabi pa naroon at doon na nagpalipas ng magdamag. Ayon sa PNP, umabot sa mahigit 1.5 million na INC members ang nakiisa sa rally. Dahil sa pagtitipon, ilang kalsada sa Maynila ang isinara. Bukod sa Quirino Grandstand, may mga pagtitipon din sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad sa Davao City na dinaluhan ng 300,000 hanggang 500,000 miyembro ng INC. Libo-libo rin ang nakiisa sa National Peace Rally sa Cebu City, Iloilo City at Bacolod City. May 2.8 million members ang INC na ikatlong pinakamalaking religious denomination sa bansa. Isa ito sa maimpluwensyang grupo tuwing eleksyon sa Pilipinas dahil sa sinasabing block voting ng grupo at pag-endorso ng mga susuportahang kandidato. Ang mensahe ng National Rally for Peace nakatutok sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-iwas sa away politika. Ang mga kapatid namin ay talagang nagpunta rito. Kung papaano man sila nagpunta rito, hindi naman ang issue paano nakarating. Ang issue ay bakit nagpunta. Magkaisa tayo. Napakahalaga magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming mas mabibigat na problema ang bansa natin. Na pagka hindi tayo nagkaisa, walang kapayapaan, yang mabibigat na problemang iyan, hindi mahaharap. Ang Iglesia ni Cristo po ay nakikipag-isa sa pamamahala sa layuning magkaisa ang sambayan ng Pilipino po at maging payapa po ang ating bansa. Pagpatak ng alas 6 ng gabi, nagsialisan din ang mga dumalo sa rally. Desyembre nang unang inanunsyo ng pamunuan ng INC ang National Rally for Peace na pagsuporta raw sa pahayag ni Pangulong Marcos na hindi siya pabor sa impeachment na isinusulong laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi dumalo sa National Rally for Peace si VP Sara, pero idinaan niya sa isang video message ang pasasalamat niya sa mga miyembro ng INC. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Naharap sa 3 impeachment complaints si VP Sara kaugnay sa question sa paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kaugnay naman sa pagbabanta ni VP Sara sa Pangulo, unang ginang at first speaker, tapos na raw ng NBI ang kanilang investigasyon tungkol dito. Pero kailangan daw munang suriin ng DOJ prosecutors ang ebidensyang hawak ng NBI para matukoy kung sapat na ito. Once the evaluation is confirmed to be enough to warrant preliminary investigation, that's the time that the preliminary investigation proper would be initiated. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpo ang patay sa saksak ang isang Pinay sa Slovenia. Suspect ang kanyang asawang Slovenian. Nagbabakasyon ng Pinay na si Marvel Facturan sa Bled, Slovenia nitong Disyembre. Ang mga larawang yan nakuha sa labas ng Pilipinas ay ipinost online ng kanyang mister. Sa investigasyon ng Slovenian Police, nag-away ang mag-asawa at nauwi sa saksakan. Nadatan daw ng mga pulis ang suspect sa lugar at agad inaresto. Ayon sa DFA, natapos na ang autopsy sa labi ni Facturan at nakipag-ugnayan na rin siya sa ina ng biktima, ang ating embahada roon. Tiniyak ng pamahalaan na maiuwi sa bansa ang labi ni Facturan sa loob ng 2 linggo. Isang traffic enforcer sa Davao City ang nasakta ng muntik sa gasaan ng kotseng pinara at sinita dahil sa traffic violation. Sa halip na huminto, umabante pa ang kotse kahit nakaharang na ang enforcer. Tumulong na ang isang gwardya para mapahinto ang sasakyan, pero nagtuloy-tuloy ang kotse hanggang sa tuluyang makaalis. Nasagi siya at nadaplisan ng kanyang motorsiklo. Ayon sa enforcer, sinita niya ang driver na nag-illegal turn. Desidido siyang kasuhan ang driver. Nakikipagtulungan na rin ng pulisya sa Land Transportation Office para matuntun ang driver.
Patay ang isang tindero sa Bacolod City matapos paluin sa ulo ng nakaalitang barker. Sa Cebu City, nagrambol ang mga gumagawa ng props ng dalawang magkatunggaling grupo sa isang event sa Sinulog. Yan ang mga spot report ni Joseph Moro. Naglundagan mula sa magkatapat na truck ang mga lalaking yan sa barangay Sambag 1 sa Cebu City. Naghabulan at nagbatuan sila sa gitna ng kalsada. Batay sa investigasyon, mga propsman sila ng dalawang kaluhok sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Nagsimula umano ang alitan sa loob pa lamang ng Cebu City Sports Center kung saan magkasunod na nag-perform ang dalawang contingent. Pinapatawag na sila ng pulisya sabay pagtitiyak na hindi na mauulit ang insidente lalo sa linggo na ang taunang Sinulog Grand Parade. Nagsi-cellphone sa harap ng isang establishmento sa Bacolod City ang babaeng ito nang biglang tumumba sa likuran niya ang isang matandang lalaki. Ang lalaki pinalo pala ng kahoy sa ulo ng isang barker umano na mga pampasaherong sasakyan. Ayon sa pulisya, nagkainitan ng suspect at biktima na isang street vendor dahil sa parking. Nasawi ang biktima dahil sa head injury. Hinahanap pa ang suspect. Sa Pavia, Iloilo, natagpo ang patay ang isang lalaking 63 anyos sa loob ng kanyang sasakyan. Nakarinig ang mga residente ng putok ng baril saka nakita ang isang lalaki na lumabas ng sasakyan. Ayon sa isang residente, sumakay ng motorsiklo ang lalaki na itinuturing na ngayong suspect. Sa investigasyon ng pulisya, papunta ang biktima sa isang kliyente para magbakuna ng aso. Iniimbestigahan pa ang krimen. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagbabawas ba ng timbang ang pakay mo sa pag-exercise? Hindi naman masama yan, pero payo ng eksperto, huwag lang tumutok sa weight loss para maging fit. Ang mga iba pang dapat ikonsidera, alamin sa Fit Track ni Katrina Son. Sa mga nagsiset ng fitness goals, pagbabawas ng timbang ang kadalasang target. Pero paalala ng isang fitness coach, para maging fit at healthy, hindi kailangang maging obsessed sa timbang. May iba na nade-develop nila anorexia, yung sobrang fixated sila sa weight na gustong magpapayat na to the point na bulimic sila, yung sinusukan nila yung kinain nila kasi ayaw nilang may laman yung tiyan nila dahil bibigat sila. Hindi lang daw ang pagpapababa ng timbang ang dapat bigyang pansin. Nariyan din ang tamang pag-e-exercise, maayos at sapat na pagtulog, at pagkain ng masustansyang pagkain. Kamusta ba ang cardiovascular health mo? Kamusta ba ang functional strength mo? Kasi baka naman nasa BMI ka nga, pasok ka dun sa BMI mo. Pero sobrang hina mo naman na aakyat ka lang ng ilang palapag, pagod na hingal ka na. Payo niya, ilista ang inyong goal, gawing holistic ang inyong approach to fitness, at huwag kakalimutan ang inyong physical, emotional at mental well-being. Si Aludia Orendain, di lang daw weight loss ang goal sa kanyang daily brisk walk at exercise, kundi pangangalaga sa kanyang mental health. Para hindi po laging nasa bahay lang and laging nasa isang sulok. So I wanted to go out some more. Nakaka-relax din makakita ng maraming puno and maka-feel ng hangin, fresh air. Panay rin ang lakad ng pamilya ni Phoebe at Christian Villanueva. Nakapag-exercise na, nakapag-family bonding pa. We want to live longer for our kids, and also we want to be a good example to them. That being physically fit and exercising is really, it should be a lifestyle. We're trying to just walk it out para kumbaga starting it slow. Si Jeric Gallegos naman, naging motivation sa pagbabalik ehersisyo ang kanyang pagluluksa sa pagpanaw ng matalik na kaibigan. I just got back into it actually because I had a friend that just died, so New Year resolutions, change for the better. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gumamit ng crane ng mga rescuers sa Brazil para maibaba ang kabayong yan mula sa bubong. Hindi siya aksidente napadpad doon, kundi sadyang iniakyat na may-ari gamit ang sementadong hagdan para makaligtas ito mula sa baha na epekto ng matinding pagulan. Pero batay sa ulat sa Brazil, nagpasaklolo na ang may-ari nang hindi na nila mapababa ang kabayo. Ilang K-pop group and artist dinominate ang Billboard World Album Chart. Nanguna riyan ang mixtape album ng Stray Kids na Hop.
Top 2 naman ang solo album na Muse ni Jimin ng BTS, habang top 3 ang Romance Untold ng ENHYPEN. Karakter ni Dennis Trillo sa Green Bones tila nag-crossover sa isang South Korean series sa latest niyang TikTok video. May Ilonggo Girl, doble drama at kilig ang hatid sa world premiere. Dual role dito ni Jillian Ward bilang famous internet personality na si Venice Hermoso at ilang Ilongga doppelganger niyang si Roberta Tata Magbanwa. Kasama ni Jillian na magpapakilig si Michael Sager. Nag-world premiere na rin ang GMA Afternoon Prime series na Prinsesa ng City Jail. Sabay ang pinanood ni na Sofia Pablo at Allen Ansay habang nakasalang sa GMA Integrated News Interviews. Nagsalita rin si Sofia tungkol sa rift nila ni Jillian Ward. Nagsimula raw ang di pagkakaunawaan nila noong season 1 pa lang nang pinagbidahan nilang afternoon drama na Prima Donnas. Pero hindi sinabi ni Sofia ang dahilan. After nun, we never talked anymore. When we were close, tas biglang, wala na. Basta... Like literal, wala na. It is snap. Wala pong buwelo na ilangan. Literal, stop. Mga dati at bagong makakalaban at kakampi ng karakter ni Ruru Madrid sa Lolong, Bayani ng Bayan, ipinakilala na sa isang Grand Media Conference. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sige na, tumakas ka na. Ako nang bahala rito. Sige na. Mapipilitang lumaban ulit ang ating bida. Lolo. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.